Totoy, huwag tayo lumapit dyan. Baka may bruhang mangkukulam daw dyan. Saka maraming multo. Sabi may naglalaka daw na pugot ang ulo kapag gabi. Sabi ng isang batang lalaki na sumisilip sa may gate ng ancestral house ni Belinda. Hindi na kailangang sumilip ni Belinda Villarosa sa kortina para malaman niyang bumalik na naman ang mga batang curious sa lugar niya. Lagi namang nandoon ang mga ito at tinatakot ang mga sarili. Bumangon siya mula sa duyan at hinawi palayo sa mukha ang kulot at buhaghag niyang buhok. Hay, nandito na naman sila, mahinang sabi ni Belinda. Hindi ko lang naalagaan ng maayos ang mansyon ng pamilya ko. Tinuturing ng haunted house ng mga pasaway na to. Bah, tinatawag pa akong bruha. Mga pasaway. Tiningnan niyang paligid. Madilim na pala. Hindi niya namalayang nakatulog siya sa duyan sa may hardin. Ibinaba niya ng mga paa at hinanap ang kanyang mga tsinelas. Nasaan na yun? Yumuko siya para hanapin ang kabiyak ng kanyang tsinelas. Kaso, nahulog siya sa duyan. Aray! Ano yun? Sigaw ng isang bata. Yung pugot yata yung ulo! Huwag ka maingay! Saway ng batang kasama nito. Hinawakan ni Belinda ang leeg. Pugot ang ulo. Mga batang to, ginawa pa akong multo. Pero, aray, ang sakit. Magkaka-stiff neck pa yata ako. Narinig niya pa rin ang mga boses ng mga bata. Walang ginawa ang mga ito kundi tumambay sa harap ng kalawangin niyang tarangkahan. Kumakain daw siya ng pusa, sabi nila. Hindi, baliw, may alaga siyang pusa. Itim, kinakausap daw siya tuwing gabi at nagiging tao. Saad naman ang bata. Napatingin siya kay Munggo nang pumunta sa kanyang kandungan. Nagiging tao ka raw, Munggo? Sige nga, mag-transform ka nga. Pati ikaw, hindi pala nakatakas sa mga chismis. Nagpatuloy ang boses ng bata. Sabi ng kuya ko, lahat daw ng mga nagmamahal sa bruhang mangkukulam, namamatay daw. Shh! Baka marinig ka. Dahan-dahang bumuga ng hangin si Belinda sa ilong. Mga bata pa lang, ang hilig na sa mga chismis. Malamig at mataas ang pwesto ng mansyon, kaya medyo mahamog pa. Isang uri ng araw na lalong nagpapamukhang multuhin ang bahay ng mga Villarosa. Si Munggo, ang kanyang itim na pusa, ay umakyat sa isang bakod habang tinitingnan siya. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, bulong ni Belinda. Alam mo na kung anong gagawin ko. Nagmiyaw lang ito, dumilat sandali, saka muling pumikit. Huminto siya saglit sa tabi ng lalagyan ng payong, dinampot niya ang isang mahabang itim na kapa, at isinuot yon na parang costume ng mangkukulam. Total, mangkukulam naman ang turing sa kanya, kaya yon ang kanyang ipapakita. Hindi siya agad nakita ng mga bata sa labas. Nang magsalita siya, kalmado ang tinig niya at taimtim. Alam nyo, ayaw ng mga mangkukulam na pinag-uusapan sila. Tapos, sa tapat pa ng bahay niya, napasigaw ang mga ito. Nabitiwan ng isang batang lalaki ang lollipop. Nanlalaki naman ang mga mata ng mga bata sa takot. Totoo siya! Sigaw ng isa. Takbo! Nagkagulo ang mga bata. Nagsiksikan at nagsitulakan paalis. Tahimik lang si Belinda habang pinapanood ang mga itong maglaho. Hanggang sa wala nang naiwan sa kalsada. Maliban sa nalaglag na lollipop. Napangiti siya ng matipid, hinigpitan ng kapa at bumalik sa loob. Umungol ang pinto ng isara niya. Para bang napabuntong hininga rin ang bahay sa ginawa ni Belinda. Bumalik siya sa sala at naupo sa sofa. Mission accomplished. Napalayas na natin ang mga chismosong mga bata. Takot na takot sila. Ginagawa nilang haunted house tong bahay natin, Munggo. Nakakatakot ba tayo? Hindi naman na. Ang ganda-ganda ko nga. Ganito lang ang buhok ko kasi tinatamad na akong mag-ayos. Pero ang ganda ko naman para tawagin nilang bruha at mangkukulam. Nag-inat ang pusa niyang si Munggo, saka walang pakialam na tumalon sa kanyang kandungan. Ikaw ang tamad mo, gagawin kitang siopaw dyan. Bulong ni Belinda habang natatawa. Kapag itim ka, akala nila alalay ka ng mangkukulam. Kung puti ka, baka akala nila sinaniban ka o multong pusa. Hinaplos niya ang likod ng tainga nito at tumitig sa lumang litrato sa ibabaw ng pasamano. Ang kanyang lola
na nakasuot ng lilang bestida habang may munting ngiti. Naman na ni Belinda ang bahay, ang mga kwento at ang sumpa ng pamilya nila na ayaw niyang paniwalaan noong una. Pero nang tumagal at sa mga pinagdaanan niya, parang yun na lang ang sinisisi niya, na may sumpa talaga ang mga Villarosa simula pa noong una. Namatay ang asawa ng kanyang lola sa isang sakit. Maagang nabiyuda. Ang kanyang ama naman nagpakamatay dahil hindi kinaya nang mamatay ang mommy niya. Kaya lola niya na ang nagpalaki sa kanya. Ayaw niyang maniwalang sinumpa ang pamilya nila. Pero bakit ngayon si Belinda na lang mag-isa? At lahat ng minamahal niya, bakit binabawi agad sa kanya? Naunang binawi sa kanya ang unang boyfriend na si Daniel. College student lang sila dati. 6 na buwan silang nag-date at naging sila. Ilang buwan lang pagkatapos na maging opisyal sila, nagkaroon ng problema. Kaso, nagkaroon ng heart failure kaya pumanaw. Sumunod naman si Ellie, ang kuya ng best friend niya at ang 3 taon niyang boyfriend. Minahal nila ang isa't isa. Halos bumubuo na sila ng future. Kaso, bago ang kasal, may nangyaring masama. Nalunod ito habang nagvo-volunteer sa coastal cleanup. Pagkatapos nun, wala nang sumunod. Hindi na siya nagpaligaw. Puro takot na lang ang nararamdaman niya para sa mga taong susubukan niyang mahalin. Umalis siya, lumayo sa lahat at namuhay ng mag-isa. "Pasensya na po!" Bulalas ng isang boses ng bata sa labas. Tumayo siya at hinawi niyang kortina. Isang batang lalaki ang nakatayo sa may gate. Bumalik sila? May hawak itong bagay na nakabalot sa plastic. "Huwag na po kayong magalit. May alay naman po kami kaya bumalik po kami. Huwag mo pong ipapasunod ang multo hanggang sa bahay namin, ha?" Dahan-dahan itong lumapit at ipinasok ang isang plastic sa loob ng gate. Pagkatapos, tumakbo ito kasama ang mga kaibigan. Napakurap si Belinda. Anong ginagawa nila? Lumabas siya ulit. Pinulot niya ang plastic na binato ng mga ito. Bahagya siyang natawa nang makitang may laman yung monay at maliit na 2 piraso ng Yakult. "Nag-aalay na kayo ngayon, na?" Bulong ni Belinda. "Ginagawa niyo na talaga akong mangkukulam. Hindi lang ako masyadong lumalabas. Ganyan na kayong mga bata kayo." Siya na lang ang natitirang Villarosa sa bayang iyon. Ang ibang mga Villarosa nasa ibang bansa na at doon ang buhay. May mga nakakakilala naman sa kanya roon, lalo na ang mga matatanda, na sa malamang ay sa mga ito rin ang galing ang kwento tungkol sa sumpa. Nadagdagan na lang siguro ng nadagdagan ng kwentong bayan dahil wala naman siyang nakakasalamuha sa loob ng ilang taon. Pero may kurot sa dibdib niya. Siguro, ang sumpay hindi talaga mahika. Baka kalungkutan lang na minana, parang kwintas na may sirang kadena. Yumakap siya kay Munggo at ibinalong. Sana kahit minsan lang may kumatok na hindi dahil sa takot, kundi para manatili at kilalanin kung sino ko at ang sakit na nadarama ko ng ilang taon. Isang umaga, nagising si Belinda na sobrang lungkot. Tiningnan niya ang kalendaryo. Malapit na ang araw ng kamatayan ni Ellie. "Kumusta ka na, Ellie?" Mahina niyang tanong sa kawalan. Biglang tumunog ang cellphone niya. Tiningnan ni Belinda ang screen. Tumatawag si Samantha, ang kapatid ni Ellie. Nagdalawang isip siya pero sinagot din naman. "Hello, Samantha." "Belinda." Malambing ang boses ni Samantha. "Uy, sorry si Storbo, ha. Ang aga ko yatang tumawag sa'yo." Marahan siyang bumangon. "Ayos lang, early person naman talaga ako. 3rd death anniversary ni Ellie sa susunod na linggo," sabi ni Samantha matapos huminga ng malalim. "Magpapatawag kami ng munting salo-salo, pamilya lang at ang ilang malalapit na kaibigan para alalahanin ang mga alaala ni Ellie noong nabubuhay pa." Bumigat ang dibdib ni Belinda. Tumingin siya sa ulan na dumadaos-dos sa salamin. Hindi ako pupunta. Alam kong sasabihin mo yan," sagot ni Samantha at dama ni Belinda ang lungkot sa tinig nito. "Pero sinubukan ko pa rin kasi kaibigan kita." "Girl, hindi mo naman pwedeng i-isolate habang buhay ang sarili mo dyan sa ancestral house ninyo.
Alam ko nalulungkot ka sa mga nangyari kay Elliot. Kahit papano, naniniwala ka na sumpa ng pamilya ninyo. But still, I believe na walang sumpa. Kung ano man ang mga nangyari, coincidence lang ang lahat. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa pagkamatay ng unang boyfriend mo at ng kuya ko. Please, balik ka na sa dati mong buhay. Pasok ka na ulit dito sa airline. Maging flight attendant ka ulit. Gawin mo ang mga bagay na hilig mo dati pa. Basta huwag mo lang hayaang mag-isang sarili mo. Huwag kang lumayo sa mga tao. Hindi siya sumagot. Parang kahit anong sabihin sa kanya, hindi na siya mapipilit na bumalik sa dating buhay. Masyadong masakit ang mga naiwang sugat mula sa nakaraan. Hindi niya alam kung kakayanin niya pa bang bumangon mula sa lahat ng yon. Matagal na katahimikan bago muling nagsalita si Samantha. Alam mo, mahal na mahal ka talaga ni Kuya Ellie, Belinda. Alam ko, pabulong niyang tugon. At minahal mo rin siya. Bakit mo pinarurusahan ang sarili mo ng ganito? Parang ikaw ang namatay. Magmahal ka ulit. Nakita ka ni Kuya na ganito. Malulungkot siya. Alam mo naman ang main goal ni Kuya Ellie kahit nabubuhay pa siya. Makita kang masaya. Pumikit si Belinda at nanatiling malinaw ang alaala ng tawa ni Ellie. Mahirap hindi sisihin ang sarili ko. Lalo na't dalawa na silang nawala sa akin. Parang ayaw yata ng Diyos na maging masaya ako at magmahal. Hindi totoo yan. Biglang sabad ni Samantha. Aksidente yon. Hindi ka dapat sisihin sa pagkamatay ni na Daniel at Ellie. Hindi, sumpa to. Matatag ang boses ni Belinda ngayon. Si Daniel ang una, tapos si Ellie. Pareho silang nagmahal sa akin. Pareho silang namatay. Hindi na to tsamba o coincidence. Samantha, nasa dugo ko. Baka nasa pamilya ko at nasa akin ang problema. Napabuntong hininga si Samantha. Hindi dahil sa inis, kundi sa pighati. Sa tingin mo, nakamamatay ang pag-ibig? Sa akin, oo. Nahimigan niya ang pagkadismaya sa boses nito. Hindi ka isang sumpa, Belinda. Nasaktan ka lang at nabigo. Kaya pati yung rumored curse ng family mo, pinaniwalaan mo. Parang ginawa mo na lang yung coping mechanism para kayanin mo ang mga nangyayari sa mga taong minahal mo. Naghahanap ka ng dahilan na pwedeng masisi para kahit papano mabigyan ng mga sagot ang mga katanungan mo sa isipan mo. Ako na lang mag-isa rito. Alam mong anong sabi nila tungkol sa amin? Ang lolo ko sa tuhod, iniwan daw sa altar ng isang babae. Kaya yung babae, sinumpa ang angka namin. Hindi ako naniniwala ron, kaso lahat kami, hindi nagkaroon ng happy ending. Ang lola ko, namatay mag-isa at maagang nabiyuda. Ang mama ko, maaga ring namatay. Hindi kinaya ng papa ko kaya sumunod agad. At ako, 2 beses kong sinubukan. 2 beses akong umasa. At pareho silang nasa iisang sementeryo ngayon. Parehong pumanaw na at iniwan ako. Pero ano, ititigil mo na lang ang buhay mo na gaya ng dati? Hindi ka pwedeng mabuhay ng ganito habang buhay. Giit pa ni Samantha. Tipid siyang umiti at hinaplos ang kanyang pusa. Pwede naman. Kaya ko. Okay na ako dito kasama ang pusa kong si Munggo. Tahimik si Samantha sa kabilang linya. Pero ramdam ni Belinda ang bigat ng gustong sabihin nito. Ayokong mawala ka rin. Nawala na si Kuya Ellie. Nawala ko ng kapatid ko. Ayokong magising isang araw at ma-realize na pati ang taong nagmahal sa kanya gaya ko'y nawala na rin. Naninikip ang dibdib ni Belinda. Pinilit niyang hindi tumulo ang luha sa sulok ng kanyang mga mata. Alalahanin mo na lang ako sa ganitong buhay, Samantha. Hindi naman ako magpapakamatay. Mas payapa lang talaga akong mag-isa. Pero hindi ka naman masaya, Belinda. Natatakot ka. Sagot ni Samantha. Natatakot kang magmahal ulit. Kontento na ako. Pagsisinungaling ni Belinda. Hindi mo kailangan mag-alala. Hindi yan buhay. Isa lang yung paraan mo para manatiling buhay. Hindi na siya sumagot. Nag-usap pa sila tungkol sa ibang bagay. Pero maya-maya nag-disconnect na ang tawag. Matagal na tinitigan ni Belinda ang cellphone bago yun ibinaba sa tabi ng nakasarang photo album. Sa labas, umuugong ang mahinang kulog mula sa malayo. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Matagal na mula nang pumanaw sina Daniel at Ellie. Parehong nawala
dahil minahal siya. Idinikit niya ang palad sa malamig na salamin at bumulong. Patawad, dapat iningatan ko kayo laban sa akin. Dapat iba na lang ang minahal niyo at hindi ako. Sa likuran niya, tumalon si Munggo sa lamesa at nagmiyaw ng malakas. Alam ko, sagot ni Belinda. Parang baliw na naman ako. Sige na, sabihin mo na Munggo. Baka isang araw, nagising na lang ako na pusa na rin katulad mo. Nagmiyaw ulit ito ng malakas na para bang sumasang-ayon. Pinipilit nila akong magsimulang muli, pero hindi nila naiintindihan mapanganib ang pag-ibig para sa akin. Tumingin siya sa pusa na ngayon gustong magpabuhat sa kanya. Ang modern na ngayon, pero sa mga nangyari sa love life ko at love life ng angkan ko, parang gusto ko na lang talagang maniwala na sumpa ito Munggo. Kaya ako na lang ang mangkukulam na kinatatakutan nila. Mas ligtas yon kaysa may makakita ng beauty ko rito, ma-inlove sa akin at ma-inlove na naman ako. Hindi pwede yon. Humampas ang hangin sa mga bitak ng bintana na lumilikha ng munting ugong. Halika na Munggo, magsindi tayo ng kandila para sa mga mahal kong namayapa na. Bit-bit si Munggo, pumunta siya sa altar. Sinindihan niya ang puting kandila. Pinalitan ng mga bagong bulaklak ang mga natuyong bulaklak sa tabi ng mga larawan ni na Daniel at Ellie. Sa labas, bumuhos palalo ang ulan. Dumilim ang langit, pero sa loob ng bahay ng mga Villarosa, nanatiling buhay ang liwanag ng kandila na sumasalamin sa puso niyang nagdurusa. Subalit ang pagdurusang yon mukhang puputulin na ng tadhana para sa kanya. Walang tigil ang ulan. Tinanaw ni Belinda ang mababang bahagi sa lugar nila. Sana hindi sila binabaha roon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag sa barangay captain. Hello po? Senyorita, ikaw po pala. Kumusta po? Tanong ng barangay captain. Mahina siyang tumawa. Kapitana talaga. Bakit senyorita pa po ang tawag niyo sa akin? Hindi na naman po kayo nagtatrabaho dito sa mansyon. Tumawag po kasi ako. Gusto ko pong mag-donate ng relief goods para sa mga binabaha dyan sa mababang parte. Magpapadala ako ng mga tao dyan para asikasuhin ang donation ko. Sumagot naman agad si Kapitana. Sige po, asikasuhin po namin. Salamat po. Hindi pa rin po talaga kayo nagbabago. Mabait pa rin. Talagang Villarosa na Villarosa. Tipid na lang siyang napangiti. Nakagawian na rin naman kasi nilang tumulong. Bukod doon, ginagawan din naman siya ng pabor ni Kapitana. Kahit na mag-isa siya roon sa mansyon, safe naman siya. Machismis man na isinumpang mangkukulam, wala namang nagbubulabog sa kanya kundi ang mga batang curious sa kanya at sa mansyon. Pero tila iba ng araw na yon. May nabasag na salamin, napasigaw si Belinda at napatalon mula sa sofa habang nagbabasa. Mabilis namang tumago sa lamesa si Munggo. Ano yon? Dali-dali siyang tumakbo patungo sa pinanggagalingan ng ingay. Habang hawak ang walis tambo, bigla pang namatay ang ilaw. Mukhang nawalan ng kuryente, kaya tanging liwanag na lang ng kidlat ang tangdaw niya. Sinong nandyan? Kinakabahan niyang tanong. Hanggang sa nakarinig si Belinda ng isang ungol. Napahinto siya. Nakahandusay sa sahig na kahoy, sa gitna ng basag ng mga salamin, putik at tubig ang isang lalaki. Isang hubad na lalaki. Sino ka? Itinutok niya rito ang walis tambo na para bang may magagawa iyon. Huwag kang sisigaw. Nauubong sabi ng binata habang iniaangat ang isang nanghihinang kamay. Hindi ako masamang tao. Hindi ako baliw. Tinangay nila ang kotse ko, cellphone ko, lahat. Tumalon ako palabas ng umaandar na van. Hindi gumalaw si Belinda. Hindi dahil naduduwag siya. Sa muling pagkidlat, nakita niya ang kabuuan ng binatang nasa harap niya. Nakatitig lang talaga si Belinda sa isang bahagi ng katawan ng lalaki. Hindi sa mukha, hindi sa pasa, kundi sa ari nito. Napanganga siya. Hoy, takpan mo yung lawit na yan. Anong walang balak na masama? Bakit hubad ka? Nakikita ko na yung ari mo. Pinilit nitong tumayo at tinakpan ang ari nitong hindi na yata mawala sa isip niya. Nagkaroon na siya ng boyfriend, dalawa pa nga. Pero virgin pa si Belinda dahil pinahahalagahan niya ang kasal muna bago ibigay ang sarili. Sa picture pa lang siya nakakakita ng ari ng lalaki.
kaya gulat na gulat siya ng sandaling iyon. Miss, sorry. Sa iba ka tumingin. Sa mukha ko. Huwag mong ibaba ang paningin mo. Pakiusap. Bigyan mo lang ako ng tuwalya o kahit anong pantakip. Hindi ko sinasadyang sumulpot ng ganito. Hindi ko mabuksan ang pinto. Kanina pa ako kumakatok. Hindi mo ako naririnig. Nakita kong bukas ang bintana kaya dito na ako dumaan. Bakit ka ba kasi hubad? Sigaw ni Belinda at pilit na hindi tinitingnan ang nasa pababa nito. Hindi ko to plinano. Sigaw nito pabalik habang namamaos na ang boses. Kinuha ang sasakyan ko. Pinaghubad ako at iniwan sa gubat o kung saan man to. Hindi ko alam kung nasan ako. Itinuro niya ang mga bubog sa sahig. Sinira mang bintana ko. Hindi ko sinadya. Nagulat ako na mahina na yung kahoy na tinutungtungan ko. Halos lumipad na nga ako papasok. Itinaas ulit ni Belinda ang walis tambo. Bakit ka hubad? Ang daming dahon dyan sa paligid. Sana nagtakip ka man lang bago nagtry na pumasok dito, di ba? May isip ko pa ba yun sa dami na nangyari sa akin? Bulalas ng binata sa kanya. Maya-maya biglang bumalik ang kuryente. Mas lalo siyang napasigaw nang makita ito ng malinaw. Nakita niya ng malinaw at may buhok-buhok pa na katamtaman lang ang lago. Tinakpan niya agad ang mga mata. Kumalma ka muna, miss. Bakit ka sumisigaw na parang hindi ka pa nakakakita ng... Napamulagat siya at binato ito ng maliit na wood sculpture na agad naman itong naiwasan. Huwag mong ituloy ang pangungusap na yan. Bastos ka! Tinakpan nito yon at nagtago sa kortina. Kaso, biglang napayoko nang biglang kumulog muli sa labas. Tulungan mo na lang ako, miss. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Bigyan mo man lang ako ng damit. I swear, wala akong balak na masama. Hindi naman kita type. Hindi niya napigilan ang pagsinghap pero pinili niya na lang na hindi magsalita. Nanatili si Belinda na nanlilisik pa rin ang mga mata. Naguguluhan, nandidiri, naaasiwa pa rin sa binata. Mas lalong humigpit ang hawak niya sa walis. Diyan ka lang, mariing sabi ni Belinda at puno ng banta. Kinuha niya ang kanyang pepper spray sa pasamano. O ipi-pepper spray ko ang buong pagkatao mo kasama yung lumalawit na yan. Pakiusap, wag naman. Reklamo ng lalaki. Gusto ko lang humingi ng tulong. Please, nagmamakaawa na ako. Sumilip si Monggo mula sa ilalim ng upuan at nagmeow. Huminga ng malalim si Belinda at dahan-dahang umatras. Hawak niya pa rin ang walis. Dali-dali siyang nagtungo sa aparador at hinila ang isang lumang kumot. Eto! Sigaw ni Belinda at inihagis yun sa lalaki na parang nagtaboy lang ng masamang multo. Takpan mo yung sarili mo bago ako tumawag ng pulis. Hindi ako masamang tao, sabi nito habang binabalot ang kumot sa sarili. Alam kong ang pangit ng sitwasyong to. Para sa akin, hindi ko rin inaasahan to. Pero hindi ako masama. Joseph ang pangalan ko. Hindi ako baliw, bastos o ano paman. Joseph? Ulit ni Belinda habang hawak pa rin ang pepper spray. Mateo ano? Pahiramin mo ako ng cellphone na tatawag ako sa assistant ko para matulungan ako. Tumingin ito sa kanya na parang basang tuta. Pakiusap, patulugin mo lang ako dito hanggang umaga. Ipapaliwanag ko ang lahat pagkatapos. May sugat ako. Hindi malalim pero kung may panggamot ka dyan, ako nang gagamot. Please, pagod na ako. Hayaan mo na muna ako rito. Napatingin siya sa wasak na bintana. Patuloy ang buhos ng ulan. Basa na ang kortina. Ang sahig, punong-puno ng bubog. Ang tahimik niyang gabi ay tila biglang naging eksena mula sa horror comedy. Sige na nga, mahinang sabi ni Belinda. Umubo ulit si Joseph. May pagkain ka ba? Pagkain? Wala pa akong kinakain sa loob ng 12 oras. At tumakbo ako ng nakapaa sa putik habang iniiwasan ng mga paparazzi. Paparazzi? Napatigil ito. I mean, Lumapit si Belinda rito. Ano bang tinatakbuhan mo ba talaga, Joseph? Dahan-dahang inalis ng binata ang kumot sa ulo at ngumiti ng sobrang guilty. Bukas na ako magpapaliwanag. Please, hayaan mo na muna akong kumain at magpahinga. Pwede bang makigamit ng banyo? Tumango naman siya. Doon sa dulo, unang pintuan sa kaliwa. Patutuloyin kita pero hindi ka aakyat. Diyan ka sa sofa matulog. Saglit at maghahanda ko ng pagkain mo at titingin na rin sa mga damit ko na pwede mong suotin. Ano nga palang pangalan mo? Tanong nito. Ngumuso naman siya.
habang binawalis ang mga bubog. Belinda. Bahagya naman itong napangiti. Belinda, magandang pangalan. Napairap siya at dumiretso na sa kusina. Hindi ganito ang plano niya sa gabi. Pero siguro, kapag nakatira siya sa lumang bahay na may itim na pusa at 2 patay na ex, ang kaguluhan ay kusa na lang siyang hinahanap. Kinabukasan, humupa na ang ulan at tila bulong na lang ang tunog nito sa bubong. Pero hindi pa rin kumakalma ang tibok ng puso ni Belinda mula nang bumagsak sa sala niya ang nilalang na parang kidlat na si Joseph. Kasalukuyan itong nakahandusay sa kanyang lumang sofa, mahina ngunit maayos ang paghinga. Naupo si Belinda sa luma niyang tumba-tumba sa tapat ng sofa at hawak ang kanyang pepper spray na ginawa niya ng kwintas sa kanyang leeg. Mahirap na at baka biglang tumira ng patalikod si Joseph. Maya-maya'y umangat ang balikat ni Joseph mula sa sofa. Napapitlag si Belinda. Umungol ito at itinukod ang isang siko para makabangon, kaso halos malaglag na ang kumot sa bewang. "Hoy!" sigaw ni Belinda. Tumalikod agad at kinuha ang isang unan. "Takpan mo yan!" Pumikit muli si Joseph. Hindi ko naman ginustong mag-crush ng hubot-hubad, okay? Sabi mo, bibigyan mo ako ng damit. Tinulugan mo naman ako. Kinuha niya sa lamesa ang mga damit na binili niya pa kaninang umaga. "Ayan, bumili ako sa palengke kanina. Wala akong mapahiram na damit sa'yo kasi masyado kang malaki. Malayo naman ang mall dito. Pagtiyagaan mo na yan. Pasalamat ka't ibinili pa kita. Ayokong magpagala-gala ka rito sa bahay ko nang nakahubad." Tiningnan ni Joseph ang mga damit. "Salamat pero parang hindi magkakasya." "Sorry sa palengke lang ako bumili. Sa kamalay kung may lalaking mapupunta rito sa bahay ko." Humalukip-kip na siya sa harap nito. Ngumiti ito at pasimple nang nagbibihis habang tinititigan siya. "Belinda, pahiram ng cellphone mo. Isang tawag lang. Grabe palang buhok mo kapag bagong gising. Mas lalong nagiging buhaghag." "Wala kang pakialam sa buhok ko. Kung sipain kaya kita palabas dito sa bahay ko." "Sige na nga." Inihagis niyang cellphone dito na agad naman itong sinalo. "Bilisan mo na dyan. Umayos ka. Babantayan ka ni Munggo." Nagmiyaw si Munggo bilang pagsang-ayon. Mabilis na tumawag si Joseph. Bahagya lang niyang narinig ang mga sinasabi nito habang nagluluto siya ng almusal. "Buhay pa, Bintana. Oo, ipapaliwanag ko. Hindi pa ako uuwi. Padala ka na lang ng damit at pera." Usal ni Joseph sa kausap nito. Binaba nito ang tawag at inabot muli ang cellphone. "Salamat. Magpapadala ng gamit ang pinsan ko. Aalis na ako agad once na nakapunta siya rito at nasundo ako. Kaso, baka abutin pa ako hanggang ilang araw since malayo ang panggagalingan niya." Umismid naman si Belinda. "Siguraduhin mo lang, baka mamaya gawin mong vacation house tong bahay ko. As you can see, mag-isa ako rito. Ayoko nang may ibang tao rito lalo na't hindi ko naman kilala. Pasalamat ka na naawa ko sa sinapit mo." Ngumiti naman ito. "Wala ka man lang bisita?" "Wala akong bisita." Mariin niyang sagot. "Hindi ako nagpapapunta." Tumahimik si Joseph saglit at mataman siyang tiningnan. "Joke ba yon? Ang laki ng bahay mo at mag-isa ka lang. Dahilan kung bakit may parteng hindi nalilinis. Nakakaya mong mag-isa dito? Parang wala kang social life." "Nalilinis naman, pero monthly lang ako nagpapapunta. Kaya ko namang maglinis dito mag-isa." Umiwas ng tingin at sinandok ang mga itlog. "Wala kang social life. Hindi ko kailangan yon. Masaya na ako rito. Saka pagkatapos mamatay ng 2 taong minahal ko, ginusto ko na lang na mamuhay mag-isa." Tumango si Joseph habang nakatitig sa kanya. "Kaya ka nakatira sa haunted house?" Hindi siya nagpatinag. "Hindi haunted to. Luma na lang talaga. Siguro kung lumabas ka malalaman mo rin ang kwento ko sa bahay na to. Kaya uunahan na kita. Iniisip nila na mangkukulam ako. At okay lang yon kasi wala naman akong pakialam sa kanila." Hindi ito tumawa. Tumango lang ito ng seryoso. "Hindi ka mukhang mangkukulam sa akin." "Well, except sa buhok mong ganyan. Magpasalon ka kaya?" Sinamaan niya ng tingin si Joseph. "Pakialam mo ba? Ayoko sa salon. Saka napapastraight ko naman tong buhok ko. Wala na lang talaga akong sigla na mag-ayos.
Isa pa, may sumpa kasi ako. At yun din ang pinaniniwalaan ng mga tao rito. May sumpa ang pamilya namin na naman ako. Kumunot ang noon nito. Sumpa? Anong sumpa? Naniniwala ka dyan? Kain ka na. Huminga siya ng malalim at nagsimula ng kumain. Hindi ako naniniwala noong una, pero sa mga nangyari sa akin, mahirap na hindi maniwala, Joseph. Ano bang sumpa? Kumuha na ito ng sariling pagkain at napangiti ito sa ininit niyang kaldereta na ulam kagabi. Ang sarap mo magluto. Bahagya siyang natigilan. Hindi niya namalayan na komportable na pala siyang nakikipag-usap kay Joseph. Siguro dahil ang tagal niya nang walang kausap katulad ng pag-uusap nila. Wala siyang social life kaya parang kusang nagfa-function na lang ang sarili niya na makipag-socialize. Bukod doon, magaan din mag-share dahil hindi naman niya kilala ang binata. Estranghero ito na walang alam sa nakaraan niya, kaya pakiramdam niya, hindi madali rito na husgahan siya. Belinda, usal nito sa kanyang pangalan na para bang ilang taon na silang magkakilala. Ano bang sumpa? Huminga si Belinda ng malalim at malungkot na tiningnan si Joseph. Na mamamatay lahat ng lalaking magmamahal sa akin. Natigilan si Joseph at sa sandaling yon, alam ni Belinda na hindi lang yon basta pinaniniwala ang sumpa, kundi sakit na nanatili pa rin na sariwa. Nasa hardin si Belinda isang umaga. Nag-aayos siya ng mga halaman. Walang magawa si Joseph kaya tinulungan na siya roon. Hinayaan niya na lang dahil kahit papaano ay may tagabuhat siya ng mga paso. Bibili ako ng dinner mamaya. Sagot ko na. Anong gusto mo? Magpapadalang pinsan ko ng pera. Kaya kukunin ko mamaya gamit ang account mo. Sabi ni Joseph habang nagbubungkal. Natigilan naman si Belinda sa pagtatanim. May pera ka na naman pala. Bakit hindi ka pa umalis dito? Bahagyang natawa si Joseph. Pwede bang dito muna ako? Ayoko kasing bumalik ng Manila. May pinagtataguan kasi ako. Huwag kang mag-alala. Kung gusto mo, magbabayad ako ng pagstay ko dito. Kumunot ang noo ni Belinda. Ano bang pinagtataguan mo? Huminga ng malalim ang binata. Gusto kasi akong ipakasal sa taong hindi naman ako mahal. Hindi agad siya nakapagsalita. Mukha naman itong mapagkakatiwalaan kaya hinayaan niya na lang. Okay, basta wag mo akong guguluhin. Napangiti naman agad si Joseph. Pangako, salamat. Masaya siya kahit papaano na may kausap siya sa bahay. Kaso mukhang gulo lang ang dala sa kanya nito. Siya yon? Yung CEO? Sabay silang lumingon. Sa dulo ng kalsada, may dalawang teenager na hawak ang cellphone. Nagve-video na para bang buhay ng mga ito ang nakataya. Anong ginagawa nyo? Tanong ni Belinda at agad na tumayo. Bakit niyo siya kinukuhanan ng larawan? Nanlaki ang mga mata ng mga ito. Halatang natakot sa kanya. Sabi ko kasi sa'yo nandyan yung mangkukulam. Napailing naman si Belinda. Anong ginagawa nyo dito? Anong kinunan nyo? Umiling ang mga ito at dali-daling umalis. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi niya alam kung bakit kumuha ang mga ito ng larawan. Sino ang mga yon? Ano nangyari? Tanong ni Joseph na pinagpapawisan na. Nagkibit balikat na lang si Belinda. Baka curious lang katulad ng ibang bata. Sabi ko nga sa'yo, mangkukulam na bruha ang tingin nilang nakatira rito kaya hindi sila lumalapit. Kaso ang pangyayaring yon, magdudulot pala ng gulo sa buhay ni Belinda. Kinagabihan, sinubukan niyang magbukas ng social media. Gusto niyang may malaman pa naman sa mundo kahit papaano. Baka may giyera na tapos hindi niya pa alam. Kaso, isang balita ang sumalubong sa kanya. Ano to? Gulat niyang tanong nang makita ang mga kumakalat na post. Siya yon, sa loob ng bahay niya kasama si Joseph. Mangkukulam ng Villarosa? Dinukot ang bilyonaryong groom? Sinumpang mangkukulam ng Villarosa, ginayum ang bilyonaryong groom na isang CEO at luxury brand model? Sa sunod na photo, screenshot ng wedding invitation nito at ang isang bride na luhaan sa simbahan. Ano ba naman to? Napakurap si Belinda. Anong kalokohan to? Joseph! Mabilis na lumabas ng kusina si Joseph. Bakit? Tumakas ka sa mismong araw ng kasal mo? Bilyonaryo kang tumakas sa kasal mo?
Ipinakita ni Belinda ang cellphone dito. At tingnan mo, ang daming kwentong lumalabas tungkol sa atin. Kesyo, dinukot at ginayuma kita. Hindi lang bahay ko ang binulabog mo, pati private life ko. Napahawak si Belinda sa sentido at binato nito ng unan. Akala ng mga tao, ginayuma kita. Mas lalo lang nilang iniisip na mangkukulam ako. Ang mga dalagitang yon. Okay na. Sorry. Yumuko ito at bahagyang natatawa pa sa sitwasyon nila. Oo, tumakas ako. Hindi ko kasi talaga siya kayang pakasalan. Nakalayo ako at bala kong magtago muna. Kaso, natsyempohan naman ako ng mga masasamang tao. Dito ako napadpad sa'yo. Malaki ang naging tulong mo. Ganito na lang. Gagawa ko ng statement. Anong ilalagay mo ron? Hi, hindi ako dinukot at ginayuma. Ako lang ay lumusot sa bintana ng isang estrangherang babae habang dugon at hubot-hubad. At nanatili ako dahil masarap siyang magluto ng kaldereta at mukhang mangkukulam na hindi nagpapasalon? Ganun ba? May multo ng ngiti sa mga labi ni Joseph. Pwedeng ganun. Yun naman kasi ang totoo. Naglakad-lakad si Belinda. Hindi, lalo lang lalala to. Ayokong nasa mata ko ng publiko. Public figure ka pala. Huminga ng malalim si Joseph. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Napairap si Belinda. Hindi ka exactly Joseph Lowlife, Argonza. At hindi ako sanay na habulin ng internet. Bakit ang kalmado mo? Tumakas ka sa kasal. Nabagsakan mong bintana ako. Napadpad ka sa bahay ko. Naliligo ka sa skandalo at dinamay mo pa ako. Ako na nananahimik sa sarili kong lungga. Pasensya na. Malaking bagay sa akin to. Dahil pipiliin ko pa to na makasama ka. Kahit mangkukulam ka namang talaga o hindi. Kaysa pakasalan ng isang taong hindi ko naman mahal. Sagot sa kanya ni Joseph at puno ng lungkot ang boses. Alam mo, ngayon lang ako sumuway sa pamilya ko. Ngayon lang talaga. Kaya kung ano man ang dinulot kong gulo sa'yo, aayusin ko para hindi ka maagrabyado. Hindi nakapagsalita agad si Belinda. Lumambot ang mga mata ni Joseph. Nawala na rin ang pilyong ngiti nito. Nakakatawa man ang pangyayari, pero kung tutuusin, tila ginawa nga nito ang lahat para lang makatakas sa kasal nito na hindi nito ginusto. Naniniwala siyang aayusin ito. Wala naman na siyang magagawa. Kaya lang, kinaumagahan, punong-puno ng reporter ang harap ng gate nila. Parang mga nagtatago sa dilim na biglang lumitaw nang lumabas siya para magwalis. Belinda Villarosa! Sigaw ng isang boses at may hawak na recorder at sa tabi ang mga kamera. Totoo bang niligawan mo ang isang bilyonaryong CEO? Ginayuma mo ba si Joseph Argonza? Ikaw bang third party sa kanila ng fiancé niya? Miss Belinda, bakit mangkukulam ang tingin ng mga tao sa'yo? Miss Belinda, isa kang Villarosa from Villarosa Food Corporation. Anong ginagawa mo mag-isa dito sa ancestral house ninyo na mukhang haunted house na? Anong masasabi mo after pumanaw ng dalawang mong kasintahan noon na sina Daniel de Guzman at Eli Santos? Natigilan si Belinda sa mga huling tanong na yon. Wala siyang pakialam sa issue na kinakaharap niya ngayon. Pero ang mahukay ang nakaraan niya. Nag-ibang tao na nagpapaalala sa guilt at lungkot na nararamdaman niya sa mga nakalipas na taon. Maya-maya'y may humigit sa kanya mula sa loob. Tinakpan siya ni Joseph at hinila pabalik sa bahay. Nang makaupo sa sofa, natulala na lang siya. Huminga ng malalim si Joseph at tiningnan siya ng mabuti. I'm sorry, pasensya na. Alam kong ayaw mo nito. Joseph Emilio Argonza ang buong pangalan ko. CEO ng Argonza Tech, tagapagmana ng isang real estate empire. Baka nakita mo na ako sa cover ng Forbes Asia. Napakislot si Belinda. Paalisin mo na sila rito. Oo, paalisin ko sila. Pinapatawag ko ng mga tauhan ko. Bahagyan nitong inayos ang kanyang buhok para makita ang mukha niya. Dapat ikakasal ako. Nasabi ko na to sa'yo. Ang problema, hindi ko siya mahal. Wala talaga. Pinilit lang ng pamilya para sa pera at imahe. Pero hindi ko kinaya. Tumakas ako. Masamang desisyon na munti ko nang ikapahamak pero at least naramdaman kong malaya ako. Inabangan ako sa liblib na daan ng mga masasamang tao. Hinaplos ni Belinda ang sentido at pinilit na kumalma. Sira ka. Ayusin mo to. Nakakainit ka ng ulo. Sobrang kalmado na ang buhay ni Belinda.
Malungkot pero at least tahimik at payapa. Kaso, ang lalaking bumagsak sa bahay niya isang gabi, yayanagin pala ang buong mundo niya ng ilang taon. Napakagatlabi si Joseph. May plano sana ako. Belinda, hindi ba ako pwedeng bumalik? Pag bumalik ako, ipapasok ako agad sa boardroom. Paliliguan ng gaslighting at ipapakasal sa bride na tinakbuhan ko. Napairap si Belinda. Problema mo yan. Lumayas ka na dito. Tingnan mo nga't dinudumog na tayo ng mga reporter. Alam ko, pero nadamay ka na rin. May media camp sa labas ng bahay mo. Lahat-lahat pinapalabas. At sa totoo lang, huminto ito at tiningnan ito ng mabuti. Mas gusto kong harapin to kasama ka. Naningkit ang mga mata ni Belinda. Anong gusto mo, Joseph? Magkunwari tayo. Sabi pa nito. Kunwari, magkasintahan tayo hanggang humupa ang gulo. Ano? Ayoko nga. Sira ka. Mas lalong gugulo ang buhay ko. Pinagpipiestahan na nga ako. Napalunok si Joseph at halatang desperado. Pakinggan mo muna. Kumbinsido ng media na may relasyon tayo. Mas kaya kitang isalba sa mga issue na binabato sa'yo kung ganun ang palalabasin natin. Makakatulong din sa akin. Kapag kinumpirma natin, magiging love story ang skandal. Tapos, lilipas na rin. Malakas siyang tumawa at bigla itong tinulak. Sira ka na talaga. Seryoso ako, Belinda. Sabi pa nito sa kanya. Pero yan lang ang naiisip kong paraan para hindi tayo kainin ng sistema. Magpanggap tayong magkasintahan. Ligtas ko ang pangalan mo, ililigtas mo ang pangalan ko. Tapos, pag humupa na, kanya-kanyang buhay na ulit. Tumayo si Belinda at nagsimulang maglakad sa sala. Alam mo, kabaliwan ang naiisip mo. Hindi ako artista. Wala akong hilig sa tao. Kinakatakutan ako ng mga bata. Akala nga ng mga kapitbahay ko rito ay kumakain ako ng paniki. Alam mo ba kung gaano kadelikado to? Para sa akin, para sa'yo. May sumpa ako, Joseph. Lahat ng lalaking... Tumigil siya bago masabi ang minahal. Lahat ng lalaking naging akin, namatay. Nawala ang ngiti ni Joseph. Belinda... Hindi ako nagbibiro. Kahit fake boyfriend pa, nakakatakot sumugal. Baka madamay ka pa kung totoo naman talagang sumpa. Lumapit si Joseph sa kanya. Hindi ako naniniwala sa sumpa. Saka fake boyfriend mo lang naman ako. Hindi mo naman ako mamahalin kaya walang mangyayaring masama sa akin. Iniligtas mo ang buhay ko. Alam kong kalabisan na to na yung hinihiling ko sa'yo, pero sana pagbigyan mo ako. Wala akong pakialam sa chismis. Hindi mo ako kinidnap, hindi mo ako ginayuma. Ito lang ang hinihiling ko na magpanggap ka bilang girlfriend ko. Ipapakita ko sa kanila na may babae na ako minamahal para tigilan na akong pilitin pang pakasalan ng babaeng gusto nila para sa akin. Tiningnan niya ng maigi si Joseph. Pwede siyang tumanggi pero hindi niya alam kung bakit may bahagi sa kanya na curious pa rin. Masyadong naging malungkot at walang kulay ang buhay niya sa mga nagdaang taon at mukhang panahon na para bigyan niya ng bagong kulay at thrill. Sa huli, napabuntong hininga si Belinda. O sige, tumaas ang kilay ni Joseph. Sige, magkunwari tayo hanggang sa umurong na ang mga taong pumipilit sa'yo na pakasalan ng taong hindi mo naman mahal. Pero walang magaganap na hawakan, walang halikan, at pag naramdaman kong malapit ka ng mamatay, titigil na tayo. Tumawa si Joseph. Deal, hindi ako mamamatay habang nasa kasunduan natin. Naningkit ang mata niya. At huwag na huwag kang iibig sa akin. Ngumiti si Joseph. Hindi ako may in love sa'yo. Pero sa kailaliman ng kanyang dibdib, may kumislot na pangamba. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, nagsimula na nga silang magpanggap. May mga plano na nilatag sa kanya si Joseph, kaya yon ang gagawin nila. At isang araw, hindi inakala ni Belinda na darating ang araw na makikita niya ulit ang sarili na nag-aayos. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa banyo. Nakakunot ang noo habang pinaplansya ang buhok niya. Lahat to para lang sa peking relasyon namin ni Joseph. Bulong ni Belinda. Ang lalaking yun talaga, binigyan pa ako ng problema. Umiling si Munggo habang nakahiga sa bintana at humikab ng dramatiko. Tila hindi nasisiyahan sa biglang makeover ng amo. Huwag mo akong husgahan, sabi ni Belinda sa kanyang pusa. Gagawin ko rin to para sa image ko. Okay pa ako na buong bayan ang nag-aakala na makukulam ako.
Kaso baka mamaya buong mundo na. Nag-aayos ako para hindi pangit sa camera. Ang pinakamagagawa ko na lang, huwag magmukhang kumakain ng palaka tuwing almusal. Ngayon ang una nilang opisyal na paglabas bilang magkasintahan. Iginigiit ni Joseph na maglakad silang magkasama papunta sa maliit na cafe malapit sa plaza. Hindi trip ni Belinda ang ideya, pero sabi ni Joseph, makakatulong yon para matahimik ang mga chismis. Dapat magmukha silang in love sa isa't isa at hindi yung mukhang ginayuman niya lang si Joseph. Napangiwi si Belinda. Mas dapat ka mag-alala sa sumpa ko kaysa sa chismis. Tiningnan niya ang sarili sa salamin sa huling pagkakataon. Bahagya siyang natigilan, parang gaya lang ng dating Belinda na masaya at nagmamahal. Ang dating magulong kulot, ngayon tuwid at makintab na ulit. Naka-wrap dress siya ng navy blue. Simpleng elegante, pero hindi mukhang agaw paningin. Light lang din ang kanyang makeup na nagpalutang ng ganda niya. Kumusta munggo? Ganda ng amo mo? Bahagya niyang hinaplos ang kanyang buhok. Nakakamiss mag-ayos. Kapag pumapasok ako sa trabaho dati bilang flight attendant, nasisihan ako sa tuwing nag-aayos. Pero masyado akong malungkot para gustuhin pang bumalik sa dati kong buhay. Paglabas niya sa sala, nakita niyang nakaayos na rin si Joseph na abalang nagbabrowse sa cellphone. Nang mapatingin sa kanya, bigla na lang umawang ang bibig nito. Grabe! Mahina nitong sabi. Kumunot ang noon ni Belinda. Oh, ano? Ikaw? Tumayo si Joseph ng dahan-dahan habang nakatitig sa kanya na parang ngayon lang siya nakita. Ang ganda mo! Namula agad ang pisngi niya. Make-up lang to. Huwag kang masanay. Hindi, seryoso. Para kang babae na kayang sirain ang buhay ng mga lalaki kung gugustuhin mo. Napansin kong maganda ka kahit sabog ang buhok mo. Pero 10 times ang ganda mo sa ayos mo ngayon. Hindi napigilan ni Joseph ang mapangiti. Mas nakikita ko ng mukha mo. Hindi ka na mukhang mangkukulam. Wait, diwata bang bumaba ng hagdan? Si Belinda kasi ang hinihintay ko. Nakita mo ba si Belinda? Napairap siya pero bahagya ring tumawa. Sige, magbola ka pa. Napaka-corny naman. Pinakamatamis na insulto na yata yan sa buong buhay ko. Hindi insulto yon, ani Joseph habang papalapit sa kanya. Natakot nga akong makita kanila na kasama ako. Baka malaman nilang ganito kagandang fake girlfriend ko. Maraming maiinggit at baka gawin ka pa. Dinampot ni Belinda ang kanyang bag. Tara na, tapusin na natin tong peking date na to. Ang dami-dami mong sinasabi. Paglabas nila, parang eksena sa pelikula. Nag-click agad ang mga kamera ng mga nakatambay na reporters doon. May mga bulong-bulungan, sumilip ang mga kapitbahay sa bintana. May mga bata pang sumigaw ng, "Hala! Gumanda yung bruha!" Lumapit si Joseph at bumulong. Gusto mo ba silang kulamin? Natawa si Belinda. Hindi na kailangan. Maganda naman daw ako eh. Naglakad silang magkatabi. Magkadikit ang mga kamay. At pagdating sa cafe, kusa nitong binuksan ang pinto para sa kanya. Tiningnan ni Belinda nang nakataas ang kilay ang binata. Ano? Tanong ni Joseph. Ang galing mong umarte. Bulong niya. Sa loob, hindi puno ang cafe ng mga customer. Pero lahat ay nakatingin sa kanila, lalo na sa kanya. May ilan pang lantaran ang pagkuha ng litrato. Umorder sila, black coffee para sa kanya at latte naman para kay Joseph. Naupo sila sa tabi ng bintana. Masyadong malapit ang pagkakaupo ni Joseph. Kailangan pang paalalahanan ni Belinda ang sarili na peke lang yon at nagpapanggap lang pala sila. Okay, mahinang sabi ni Joseph. Pag-usapan natin ang tayo. Ang peke nating tayo. Napailing si Belinda. Tama, ang love story natin gusto mong ipakita sa kanila. Pasalamat ka't naawa ako sa'yo. Siyempre, hindi mo ako matitiis. Sa gwapo ko ba naman to? Nakita mo na naman bang lawit ko, hindi ba naman... Aray! Hinampas niya pa ito ulit. Bastos mo talaga? Gusto mong iwanan kita dito? Lumayas ka na sa bahay ko. Natawa naman si Joseph at pinisil ang kanyang pisngi. Sarap mong asarin. Nakakatawa kapag napipikon ka. Para akong kinikiliti kapag inis na inis ka, Belinda. Kumunot ang kanyang noo. Mas lalo tuloy siyang napipikon sa mga sinabi nito. Nang umuso si Belinda, mas lalo naman siyang tinawanan ni Joseph. Ang date nilang peke na uwi sa asaran nilang dalawa.
Maya-maya lumapit ang isang reporter sa binata at kumaway para sa litrato. Tumingin si Joseph kay Belinda sa kadahan-dahang yumuko palapit. Ngumiti ka na parang in love sa akin, Belinda. Bulong ni Joseph. Sorry na agad. Napalingon si Belinda rito pero natulala na lang siya nang halikan siya sa pisngi. Nanigas ang katawan niya, parang tumigil ang oras sa loob ng cafe. Ganun ang reaksyon niya. Siguro dahil matagal na rin simula nang maging malapit siya sa ibang tao. Hindi siya gumalaw, parang nakalimutan pang ang huminga. Parang may gumapang na takot sa dibdib niya. Takot na baka may mangyaring masama, na baka mamatay si Joseph o biglang may mangyaring masama o mawala ng ulirat. Pero walang nangyari. Tumawa si Joseph na para bang nabasa na agad nito ang mga iniisip niya. Buhay pa ako. Huwag kang mag-alala. Nanlaki ang mata niya. Hinalikan mo ako. Hindi ka ba talaga natatakot? Alam kong fake to pero wag na wag ka talagang magtatangkang ma-inlove sa akin. Kung mahal mo pang buhay mo, wag mo na akong subukan. Napakagat-labi si Joseph sabay tingin sa kanyang mga labi. Hindi naman sa lips. Saka fake relationship naman to. Kung totoo ang sumpa, exempted ako. Huminga siya ng malalim. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang sumpa. Umayos ka pa rin. Ayokong sumugal sa ganito. Baka mamaya humandusay ka pa dyan. Cargo de konsensya pa kita. Ngumiti naman si Joseph ng banayad na para bang pinapahiwatig sa kanya na magiging okay lang ang lahat. Parang natakot ka. Ayos nga lang ako. Huwag kang masyadong mag-isip. Hindi totoo ang sumpa. Walang ganun. At hindi mo kailangan mag-alala. Kasi sabi mo nga, hindi tayo mai-in-love sa isa't isa. Ipinatong ni Belinda ang kamay sa dibdib at ramdam ang mabilis na tibok. Hindi mo kasi naiintindihan. Mula kina Daniel at Ellie, wala na akong pinapalapit. Kahit mga manliligaw, hindi ko pinapalapit sa kanya. Kahit aksidenteng madikit ako sa ibang lalaki noon na posibleng mahulog ang damdamin ko, kinikilabutan ako kasi ang naiisip ko, baka may mangyari na namang masama sa kanila. Kaya kahit pagpapanggap lang to, ayoko nang subukan pang tadhana. Sinapo ni Joseph ang kanyang mukha at pilit pinapakalma. Eto, buhay pa rin ako, di ba? Tiningnan niya ito sa mga mata. Hindi ka ba natatakot? Huwag ka nang magtangka ulit. Pinapaalalahanan niya ang binata, pero mas parang pinapaalalahanan niya ang sarili. Kilala ni Belinda ang kanyang sarili. Malambot ang kanyang puso, madaling mahulog sa mga taong mababait at napapalapit sa kanya. Ayaw niya nang maulit pa ang mga nangyari sa nakaraan, kaya kahit magtangka, parang ayaw niya nang subukan pa. Kinuha ni Joseph ang kamay niya at ipinatong sa pulso nito. Ramdam niyang tibok doon. Hindi mo kailangan mag-alala, kasi hindi ako naniniwala sa sumpang yan. Hindi yan tatalab sa akin. Alam mo, habang sinasabi mo sa akin, habang iniisip mo na palaging may kinalaman sa sumpa ang mga nangyayari sa buhay mo, mas lalong hindi ako naniniwala. Baka isa ka lang sa mga taong sobrang nasaktan, kaya inakala mong lason ka, na isa kang sumpa. Napayuko si Belinda. Hindi siya sanay na may nakakakita sa kanya ng ganoon. Hindi siya sanay na may ibang taong nakakita ng totoong siya. Sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya, si Samantha lang na best friend niya at kapatid ni Ellie ang pinahintulutan niyang malaman ang totoo niyang nararamdaman. Mahinang pinisil ni Joseph ang kamay niya bago binitiwan. Tahimik silang nagpatuloy sa kape. Gayunpaman, hindi pa rin mapanatag ang kanyang damdamin. Maya-maya'y nagsalita si Belinda. Kapag namatay ka bukas dahil nadamay ka sa sumpa ko, ako mismo maghuhukay ng libingan mo. Tumawa si Joseph at bahagyang napailing. Siguraduhin mong cute ang puntod ko. Araw-araw kitang mumultuhin. Tinawanan lang ni Belinda ang biruan na yon. Subalit sa totoo lang, ayaw niyang may mamatay na naman ng dahil sa kanya. Ayaw niya nang umibig ulit at muli na namang mawala ang taong mamahalin niya. Kapag nangyari pa ulit yon, baka hindi niya na kayanin pa. Pagkatapos ng mga larawan nila na nasa public na, bahagyang humupa ang mga usap-usapan tungkol sa kanila. Hindi na rin pinagpipiestahan online ang tungkol sa pagiging mangkukulam niya. Paano mo ba napapabuhay itong mga halaman dito sa lungga mo, Belinda? Tanong ni Joseph sa kanya habang abala sila sa hardin. Kinakausap ko sila. Sagot ni Belinda at hindi man lang nag-atubiling sagutin kahit weird pa ang kanyang naging sagot.
Hindi tulad ng mga tao, hindi nila ako tinatawag na bruha o nagtatanong kung kailan ako magkaka-boyfriend. Ngumiti si Joseph sa kanya. Kaya pala, umiiwas sa akin tong kamatis. Seloso sa akin. Ginawa mo na yatang boyfriend tong mga halamang to. Tumigil saglit si Belinda at natatawang humarap sa binata. Ewan ko sa'yo, pero sa bagay kasi, ito na ang pinakamatatag kong relasyon. Tumawa si Joseph pero biglang natigilan. May tumunog sa ilalim ng lupa habang nagbubungkal ito. Uy, ano to? Napakunot-noo si Belinda. Ha? Hinila ni Joseph ang kung ano man ang nakabaon. Dahan-dahang umangat ang isang lumang malaking bote ng salamin. Nababalutan ng putik, lumot at makapal na alikabok ng panahon. Sa loob, may mga papel na pinagdikit-dikit at sinelyuhan ng mga nakatali. May kaba sa dibdib ni Belinda nang abutin yon. Matanda na to. Sobrang tanda na ng mga sulat. Anong panahon pa to? Tumingin din ang binata sa mga sulat. Mukhang sa mga ninuno mo yan. Bubuksan ba natin, Belinda? Tumango siya. Sige, mamaya kapag nasa loob na tayo. Itabi mo muna para matapos na tayo dito sa ginagawa natin. Sa kusina, pinunasan ni Joseph ang bote. Nang mabuksan, nilabas na nila ang mga sulat. Binasa ni Belinda ng mahina ang isang sulat. Pinakamamahal kong Isadora, patawarin mo ang aking duwag na puso. Ninais kong maging lalaking karapat-dapat sa'yo, pero ako'y mahina. Ipinagbabawal ng aking pamilya ang ating pagsasama. Sabi nila'y isinumpa ka. Sabi nila'y mapanganib ang iyong dugo. Pero alam kong takot lang ang buhay na sumpa sa atin. Bahagyang natigilan si Belinda. Isadora? Nanigas ang ekspresyon ni Joseph habang binabasa ang ibang mga pangalan sa sulat. Juanito Villarosa, Isadora Argonza. Teka lang, hinablot ng binata ang susunod na sulat at binasa ng mabilis. Ipinangako kong pakakasalan kita sa ilalim ng punong akasya kung saan tayo unang nagkita. Ipinangako kong hindi kita iiwan. Pero ang aking ama, sinabi niya, kapag pinili kita, mawawala ang lahat. At gaya ng hangal, pinairal ko ang takot. Pinakasalan ko si Lourdes. Patawarin mo ako, aking mahal na Isadora. Tinitigan siya ni Joseph. Juanito Villarosa? Bulong ni Belinda. Papa ng lola ko. Namutla si Joseph. Isadora, siyang lola ko sa tuhod. Tahimik silang naupo. Umugong ang hangin sa labas na parang bulog ng mga nawawalang alaala. Bahagya siyang natawa. May connection pala ang kanilang mga pamilya noon pa man at hindi niya lubos maisip na sa dami ng taong susulpot sa kanyang tahanan, isang Argonza din. Seryoso ba talaga to? Ani Belinda habang hawak ang huling liham. Medyo natawa si Joseph. Ibig sabihin pala, may connection ng mga ninuno natin. Tapos ngayon, nandito ako, isang Argonza, napadpad sa tahanan ng isang Villarosa. Mukhang dito yata nagsimula ang sumpa ng pamilya namin. Bulong ni Belinda. Isang pangakong nasira. Isang pag-ibig na hindi tinapos ng tama. Tinitigan ni Belinda ang mesa. Mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi ko alam ang buong istorya. Basta ang alam ko lang, iniwan si Isadora sa altar. At mula nun, isinumpa ng mga babae sa pamilya ko. Muling naupo si Joseph. Si Isadora, hindi na muling nagpakasal. Siya ang nagpalaki sa lolo ko mag-isa. Lagi na lang sinasabi na kakaiba siya mag-isip. Pero kung siya ang nagsumpa sa pamilya mo, I don't think may katotohanan ng mga yon. I mean, wala kaming lahing gano'n na nanunumpa. Kasi kung meron, una pa lang dapat alam ko na. Kaso, wala talaga. At kung ano man ang nangyari sa pamilya mo at sa mga past relationship, marahil ay nakatadhana at coincidence lang talaga. Nagkatinginan sila at parang biglang bumigat ang paligid. Hindi naman talaga siya naniniwala noon pa lang. Ginagawa na lang ni Belinda na dahilan o excuse ang chismis na sumpa na mayroon sa pamilya niya para wala nang magtangkang lumapit. Gayunpaman, higit pa sa sumpa, mas malalim ang takot niya. Takot na baka mamatay na naman kapag nagmahal siya ulit. Ang pagkamatay niya na Daniel at Ellie, kahit walang sumpang pinaniniwalaan, sapat na para magpanatili ng takot sa kanyang kalooban. Mataman siyang tiningnan ni Joseph. Alam kong mabigat ang mga pinagdaanan mo. Alam kong hindi madali na mawala ng mga taong minamahal. Pero sana,
Huwag mong isipin na sumpa ka. Nasumpa ang buhay mo para sa ibang tao. Sana mas maniwala ka pa rin na nangyayari ang lahat dahil may dahilan. Nangyayari ang lahat dahil mas may nakalaang plano sa iyo ang Diyos na hindi mo inaasahan, Belinda. Sa pagkakataong yon, hindi niya na napigilan ang mga luha. Sobrang sakit ng lahat para sa kanya. Sobrang naging miserable ang buhay niya sa mga nakalipas na mga taon. Pero ngayong may isang taong bigla na lang sumulpot sa kanyang buhay, nagparamdam ulit sa kanya ng bagong kulay. Hindi na mapigilan ng kanyang puso na umasa at muling magpatuloy na sumugal sa pagmamahal na matagal niya nang kinalimutan. Anong ginagawa mo? Tanong sa kanya ni Joseph isang umaga. Pinapalinis at pinapalagyan mo ng tubig ang pool. Nakatayo si Joseph sa beranda. Umiinom ng kape habang pinapanood siyang mag-utos sa maliit na crew na inarkila niya. Lumapit ito sa kanya na may nakangiting pagtataka. Sabihin mo na, ano bang meron? Biglang linis ng pool. May party ka bang hindi ako inimbitahan? Hindi tiningnan ni Belinda ang binata habang sinusuri ang pump na ikinakabit. Hindi para sa akin, para sa mga bata. Napakurap si Joseph. Mga bata? Sakalang nalingon ni Belinda si Joseph at itinaas ang buhok sa likod ng mga tenga. Yung mga laging nandun sa gate na nakatitig sa bahay, palaging nagtatakutan kapag pupunta rito, ginawang haunted house ang bahay ko. Sabi pa nila, maraming multo at pugot na ulo. Wala naman. Pinabless ko to, kaya naman iniisip na lang nila na minsan may mangkukulam. Kapag trip ko, nagpapanggap na lang din ako mangkukulam para maitaboy sila. Ang mga chismis tapos ginugulo ako rito. Ayoko naman ngang makisalamuhan sa mga tao. Pero ngayon, mabait ako kaya swerte sila. Hindi sila kakainin ng mangkukulam. Nakangiti lang si Joseph sa kanya habang nagkakwento. Kaya pala, may kapa ka sa harap ng pinto. Oo, hindi ko akalaing natatakot talaga sila sa akin. Sabog lang ang buhok ko pero maganda naman ako, no? Hindi nila alam, dati akong flight attendant. Alam mo kasi, ginagawa na lang akong panakot ng mga magulang. Yung may nakatira ritong mangkukulam. Malayo kasi to tapos dati kasi dito napupunta ang mga bata kapag naglalaro. Tapos yung mga kabataang magkasintahan na nature love ang peg. Sabi ni Belinda at may biglang naalala. Bahagyang natawa si Joseph. Nature lover? Oo, nature lover. Mga mapupusok. Dati pa nga, may nakita akong kondom na gamit na, basta na lang itinapon dyan. Mga batang yon hindi muna mag-aral, kaya nang mag-decide ako magstay dito, wala nang bahagyang makalapit around sa mansyon. Dati naman kasi caregiver lang ang pinapapunta ko rito simula nang mawala si Lola. Saka kilala ko rin si Kapitana, hinayaan na lang namin ang mga kumakalat na balita. May mangkukulam na nagbabantay sa mansyon, bahala na sila sa buhay nila. Napatingin muli si Belinda kay Joseph. May multo ng ngiti sa mga labi nito habang nakikinig sa kanya. Para bang tuwang-tuwa itong marinig ang boses niya sa umaga at may something na nakamamangha sa paraan ng pagkwento niya. Napanguso si Belinda at nagpatuloy. Ngayon, may mga bata pa rin naman na pumupunta. Nagtatakutan sila pero alam kong mas parang curious lang. Hindi naman ako ang tinitingnan nila Yung pool talaga. Tinaas ni Joseph ang kilay. At ang sagot mo ay... linisin ang pool at yayain sila? Tumango si Belinda. Kaarawan ko ngayon. Actually, after years ng pag-iisa, ngayon ko lang ulit ginustong mag-celebrate ng birthday ko na may ibang tao. Dati kasi, kami lang ni Munggo. Tapos, ang handa niya maraming cat food. Ako nagluluto para sa sarili ko at para sa mga tao rito. Namimigay ako ng pagkain sa mga tao sa pamamagitan ni Kapitana as donation. Pero hindi ko pinapaalam sa lahat na sa akin galing yon. Naisip ko, kung hindi ko na kayang magdiwang kasama ang mga multo, baka pwedeng kasama ang mga bata. Bakas ang saya sa mga mata ni Joseph. Happy birthday, Belinda. Salamat. Pagsapit ng tanghali, malinaw na parang kristal ang tubig sa pool. Umuusok ng barbecue grill at si Belinda naka-apron na may disenyo ng mga sunflower. Nagluluto siya ng hotdog habang si Joseph ay naghihiwa ng pakwan sa lamesa. Matagal-tagal na rin tong ganito, sabi ni Joseph. Para ngayon lang ulit ako nagka-outdoor life. Nung nasa Manila kasi ako, puro trabaho na nawalan ako ng time magbakasyon. Kaya parang ginagawa ko na rin bakasyon tong pagstay ko sa bahay mo, Belinda. Sige, magbakasyon ka rito. May bayad na next time Pero huwag kang mag-alala. Bibigyan naman kita ng maayos na kwarto.
Isipin mong staycation. Aba, potential customer ka rin. Malakas na tumawa si Joseph sa sinabi niya. Natawa na lang din naman siya. Kung magbabaksyon si Joseph sa bahay niya, maluwag sa kalooban niya itong tatanggapin. Total, tinuturing niya na naman itong kaibigan. Kaibigan kahit na mukhang nahuhulog na siya. Dahil kapag kaibigan, mas may chance na hindi ito mapahamak. At ayaw niyang mangyari yun kay Joseph. Ayaw niyang mawalan pa ng isang taong mahalaga sa kanya at minamahal niya. Habang inaayos niya ang mga pagkain, napatingin siya sa gate. May 6 o 7 bata ang nakatayo sa bungad, halatang alangan at mga curious nang makitang nag-aayos siya roon. Lumingon si Belinda at pinunasan ng kamay. "Oh, nandito na kayo." Hindi gumalaw ang mga bata. Palipat-lipat ang tingin mula sa kanya, sa pool, kay Joseph at pabalik sa kanya. Isang batang lalaki, payat at nakapaa ang unang nagsalita. "Hindi ka na mukhang mangkukulam." Tumawa si Belinda ng banayan. "Kasi hindi naman talaga ako mangkukulam." Sumilip ang isang batang babae mula sa likod niya. Bakit po lagi kayong galit ang mukha?" Sandaling nawala ang ngiti ni Belinda. "Malungkot lang ako noon, pero kaarawan ko ngayon at gusto ko mag-celebrate kasama kayo." Nagtinginan ang mga bata, saka muling tumingin sa pool na para bang ginto ang tubig. Nilagyan niya yon ng mga salbabida. Hindi niya rin masyadong pinapuno para abot pa rin ng mga bata. "Gusto niyo bang lumangoy?" tanong niya. "At may pagkain ako, libre kumain." Parang sumiklab ang araw sa mukha ng mga bata. Halatang gustong-gusto ng mga ito. "Totoo po?" sigaw ng isa. "Sige lang," ani Belinda ng may lambing habang binubuksan ng gate. "Pero magbanlaw muna kayo sa host." Tumakbo ang mga bata, nagtawanan habang hinuhubad ang mga tsinelas at sando. Lumapit si Joseph nang nakangiti. Hindi na sila takot sa'yo. "Syempre, maganda na kasi ako." Humalakhak naman ang binata. "Ang ganda nga." Habang naliligo ang mga bata, nagsisigawan, nagsasabuyan ng tubig at tumatawa, namigay si Belinda ng mga paper plate ng spaghetti, hotdog at prutas. Hinayaan niya rin ang mga itong kumuha ng pagkain sa lamesa. Habang kumakain, lumuhod siya sa tabi ng batang gutom na gutom. "Ano bang ginagawa niyo araw-araw? Bakit lagi kayo sa may gate?" Pinunasan ng bata ang bibig. "Nangangalakal po. Bote, karton, bakal." "Pangbenta?" tanong niya pa. Tumango naman ang batang babae sa tabi. "Sa junk shop po. Kapalit po ng mga barya. Ibibigay kay nanay o tatay pang dagdag po sa pagkain namin. O kaya baon sa school." Naninikip ang dibdib ni Belinda. "Araw-araw niyong ginagawa yan?" "Pagkatapos po ng klase," sabat ng isa. Tinitigan ni Belinda ang mga batang butot balat, sunog ang pisngi at may matang parang matanda na at may tumusok sa dibdib niya. Nakaramdam siya ng awa, parang gusto niya nalang protektahan ng mga ito mula sa hirap ng mundo. "Simula ngayon," sabi ni Belinda habang pinagmamasdan ang mga ito. "Kung dadaan kayo dito, tumawag kayo sa akin at papapasukin ko kayo. May pagkain dito. Hindi nyo na kailangan maghintay sa labas." Napasinghap ang mga bata. "Araw-araw?" "Oo naman, basta nandito ako," nakangiti niyang sabi. "Pumunta kayo rito ng mga bandang hapon." Tumili ang isa. "Hindi ka na po nakakatakot, Ate Belinda?" Tumawa si Belinda ng totoo at malaya na para bang taon na ang lumipas bago niya nagawa muli iyon. "Mabuti naman, pagod na rin akong manakot sa inyo." Maya-mayang nagpatuloy na sa pagligo ang mga bata. Napangiti siya. Nang umuwi ang mga ito dala ang mga binalot na pagkain, sobrang saya ng mga bata habang kumakaway sa kanya. Lumapit si Joseph habang nakapasok ang mga kamay sa bulsa. "Alam mo, mas maganda ka kapag nakangiti." Napalingon si Belinda at nagulat sa sinabi nito. "Mag-isa lang ako rito. Para naman akong baliw kung ngingiti ako ng mag-isa." Pareho na silang pumasok sa bahay. Nakaupo siya sa sofa habang nagpapahinga. Nasa kandungan niya naman si Munggo. Maya-maya'y lumabas mula sa kusina si Joseph. Kumakanta ito ng happy birthday habang may hawak na cake na may kandila. Namuo agad ang mga luha niya. "San galing yan?" Naiiyak na tanong ni Belinda. Napangiti naman si Joseph. "Pinabili ko. Kaso late na. Sana kanina pang nandito ang mga bata para nakatikim sila. So, next time na lang. Happy birthday, Belinda."
Anong wish mo? Wish ka na. Bahagya siyang natawa at pumikit. Isa lang naman ang hiling niya. Hiling ni Belinda na tuluyan na siyang maging masaya at ang taong nasa harapan niya ngayon manatiling ligtas at kasama niya kung pipiliin niyang mahalin ito. Nang imulat ni Belinda ang mga mata, mas lalo siyang napaluhan nang makita ang mukha ni Joseph. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso pero hindi niya alam kung bakit nakakaramdam siya ng kapayapaan doon. Hinipa niya ang kandila at nanatili pa rin na nakangiti. Ibinaba muna ni Joseph ang cake. May kinuha ito at ipinakita sa kanya. Isang kwintas yun at isinuot sa kanya. Regalo ko sa'yo, Belinda. Dreamcatcher ang pendant kasi gusto ko na matupad mo ang lahat ng hinihiling mo at para ilayo ka na rin sa mga masasamang panaginip ng nakaraan mo. Gusto kong maging masaya ka. Doon na tuluyang tumulo ang kanyang mga luha. Joseph, marahan itong sinapo ang mukha niya at pinunasan ng mga luha. Alam kong magiging masaya ka. Piliin mo lang palagi, Belinda. Marahan siyang tumango. Namungay ang mga mata ng binata at niyakap siya. Nang gabing yon, pinakawalan niya ang kaunting pangamba. Nang gabing yon, tuluyan nang pinapasok sa kanyang buhay ang kulay at pag-asang ibinibigay ni Joseph sa kanya. Isang araw, nag-flash ang balita sa TV, eksakto nang ibinaba ni Belinda ang 2 tasa ng kape sa lamesa. Breaking news! Iris Clarice Valencia kanselado ng kasal. Hindi talaga naging akin si Joseph, ayon sa kanya. Napatigil si Belinda. Grabe, ang drama ng buhay mo, Joseph. Yan, happy ka na? Cancel ng engagement mo sa kanya. Siya na mismong umurong. Natagalan pa. Kung ako yan, tapos nakita kong ayaw mo na talaga sa akin, ora mismo ko aatras. Hindi na ako aasa. Marami pa namang lalaki dyan. Nakaupo si Joseph sa sahig habang nakatukod ang mga siko sa coffee table. Hindi mo naman kailangan maghanap ng ibang lalaki. I don't think may aatras na pakasalan ka kapag naramdaman ang pagmamahal mo. Huminga ng malalim si Belinda at bahagyang nalungkot. Congratulations! I guess malaya ka na ulit. Pwede ka nang umuwi. Hindi na natin kailangan magpanggap na tayo, diba? Hindi agad tumugon si Joseph. Kinuha nito ang tasa, hinipan ang mainit na inumin at tinitigan ang usok na lumalabas. Ayos ka lang? Tanong ni Belinda habang umuupo sa tabi nito. Bumuntong hininga si Joseph. Gusto ko pang magstay dito. Dito muna ako. Tumango si Belinda at bahagyang bumalik ang sigla. Okay. Napangiti ito. Kwento ka naman. Kwentuhan tayo. Napanguso siya. 2 totoong pag-ibig ang meron ako nun. Sina Daniel at Ellie. Tumango si Belinda. Si Daniel ang klase ng boyfriend. Maingay, mahilig sa mga public surprise. Parang pinalawak niya ang mundo ko kasi sobrang outgoing niya. Pero isang araw, nagkaroon siya ng problema sa kalusugan. College sweetheart kami noon at maraming plano. Pero nawala siya. Tahimik lang si Joseph at hinayaan siyang magpatuloy. After ilang years, na-meet ko si Ellie nang nagtatrabaho ako bilang flight attendant. Kapitan siya, kabaliktaran siya ni Daniel. Akala ko pagkatapos ng masakit na nangyari, siya na talagang ibibigay sa akin ni Lord. Maamo siya, maunawain. Si Monggo, anak-anakan namin yan. Malapit na nga kaming ikasal. Napatawa siya sandali pero naging mapait ang dulo ng tawa. Tapos, nalunod siya sa tubig nang minsang mag-volunteer sa coastal cleanup. Walang pasabi, biglaan na lang. Doon ko naisip, baka ako nga ang sumpa. Kasi, how come na ang 2 lalaking minahal ko ng totoo, parehong nawala ng minahal ako? Hindi ikaw yon, mahinang sabi ni Joseph. Wala kang kasalanan, Belinda. Madaling sabihin yan ngayon. Hinigpitan niya ang pagkakayakap sa kumot. Pero, 2 na silang nawala sa akin. Walang babala at walang senyales. Puro kamatayan lang. Sobra akong binago ng mga nangyari, Joseph. Nalulungkot ako sa mga pinagdaanan mo. Pero wag mo pa rin sanang isarang puso mo para sa mga posibilidad ng buhay mo. Namungay ang mga mata ng binata. Hindi ko man naranasan yon, pero alam ko ang pakiramdam ng mabuhay sa plano ng iba. Na magsabi ng oo kahit gusto mo nang tumakbo. Dapat daw akong umiti, humalik, magpakuha sa magazine, bumuo ng business power. Pero ni I do, hindi ko masabi. Tiningnan ko si Clarice sa altar at naisip ko,
Buhay to na hindi akin. Tiningnan ni Belinda ang binata. Takot na takot ako. Sinisisi ko pa rin ang sarili ko. Baka hindi gusto ng tadhana na sumaya ko, kaya mga taong mahal ko ang binawi sa akin. Ayoko na ulit. Namuo ang mga luha ni Belinda. Gustong gusto niyang magmahal ulit, subukang maging masaya, pero takot na siya. Parang hindi niya nakakayanin kung mawala pa ang isa kapag sumubok pa siyang magmahal ulit. Mahigpit siyang niyakap ni Joseph. Hindi na mangyayari yun. Hindi na. Sa mga sumunod na araw, nanatili pa nga ang binata sa bahay niya. Gayunpaman, hindi naman kasi talaga pwedeng tumigil ang mundo nito at manatiling kasama siya. Alam ni Belinda na kailangan din itong bumalik. Nakatanggap ako ng tawag. Imporma ni Joseph sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon. Naroon si Joseph, dalang bag nito habang hawak pa ang cellphone. Bakas ang lungkot sa mga mata nito. Manila? Tanong ni Belinda kahit alam niya na ang sagot. Babalik ka na sa Maynila? Tumango ito. Binabantaan ako ng board na tuluyan akong tatanggalin kung hindi ako makarating bago matapos ang linggo. Kinakabahan ng mga investor, ang skandalo, ang pagkawala ko. Sinisiraan na nila ako. Tumingin si Belinda sa sahig. Kung ganon, dapat kang umalis. Ikaw naman kasi, hindi ka na dapat nagtagal dito. Gusto kitang kasama. Biglang sabi ni Joseph. Hindi ako mapakali na iwan ka rito. Parang may tumama sa dibdib niya at bahagyang natawa. Ayos lang naman ako rito. Bahay ko naman to. Lumapit si Joseph ng isang hakbang. Alam kong ayos ka rito. Ako ang hindi ayos kapag hindi kita nakita sa paligid ko. Belinda, hindi na to kunwari lang. Hindi na para sa akin. Napalunok si Belinda. Nararamdaman niya naman yon. Hindi siya manhid. Alam niyang nahuhulog na sila sa isa't isa. Namungay ang mga mata nito. Fake girlfriend? Walang hiya, Belinda. Una pa lang, pakiramdam ko, girlfriend na talaga kita. Pakiramdam ko, walang naging kahit anong peke sa ugnayan nating dalawa. Sa ilang buwan nating magkasama, ang hirap na hindi mahulog ang loob ko sa'yo. At ayokong umalis nang hindi kita kasama. Joseph, bulong niya. Hindi pwede. Hindi, dito ng buhay ko. Ang bahay na to, ang bayang to, ang sumpang to, ito lang ang alam ko. Umiling naman si Joseph. Baka panahon na para makilala mo ang ibang mundo. Belinda, natatakot ka pero habang buhay ka na lang bang magpapadala sa takot mo? Walang sumpa, hindi totoo yun. Ngumiti siya ng malungkot at puno ng takot ang mga mata. Hindi ka ba natatakot? Paano kapag ikaw naman ang sumunod? Hinaplos ni Joseph ang pisngi niya. Hindi nga mangyayari, Belinda. At kung totoo man yon, mas pipiliin ko pa rin na manatili sa tabi mo. Mas gugustuhin kong maging maikli ang buhay ko sa mundong ito na kasama ka at naging maligaya habang minamahal ka. Kaysa naman pigilan ko ang sarili ko sa'yo at maging malungkot na lang habang buhay. Mas marami kang nalagpasan, mas totoo kang magmahal, mas malalim kang nasaktan. Pero nahanap mo pa rin kung paano maging mabuti. Pinigilan ni Belinda ang mga luha. Huwag mo naman akong pahirapan. Pinaglapat nito ang kanilang mga noo. Mahal kita, Belinda. Sa maikling panahon nandito ako sa mundo mo. Unti-unti na kitang minamahal. Gusto kong malaman mo na hindi ako natatakot na mahalin ka kahit ikamatay ko pa. Dahil kung aalis ako na hindi nasasabi yon, pagsisisihan ko habang buhay. Tumingala siya rito at pinilit itong itinulak. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo naiintindihan. Lahat ng lalaking minahal ko, si Ellie, si Daniel, nawala sila. Sabi ng mga tao may sumpa. Paano kung totoo? Paano kung ang pagmamahal ko ay may kapalit? Hindi ko kayang mawala ka dahil ang minahal mo ko. Buhay pa ako, di ba? Mahina nitong sagot habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Sa ngayon, bulong niya. Hindi ako natatakot. Mas lalo siyang naiyak at tuluyan na itong itinulak. Pero natatakot ako, Joseph. Takot na takot akong mawala ka. Ayoko maging kapalaran mo rin ang kapalaran nila. Hindi ko alam kung kakayanin ko pang mawalan ulit. Makita ang isang taong mahal ko na masaktan dahil pinayagan ko siyang pumasok sa puso ko. Hindi ko na kaya. Mas pipiliin kong maging malungkot habang buhay kaysa mawala ka. Pakiusap. Magmahal ka na lang ng iba. Sa tingin mo, ganun kadali yun? Ngayon ko lang to naramdaman, Belinda. Lumapit muli si Joseph at
at dahan-dahang hinaplos ang pisngi niya. Alam ko, ramdam ko na mahal mo rin ako. Sabihin mong natatakot ka. Sabihin mong hindi ka sigurado. Sabihin mong kailangan mo pa ng oras. Pero huwag kang magsinungaling. Pakiusap. Mahal kita. Mahal kita, Belinda. Mahal kita pero hindi ako sasama. Mahina niyang bulong. Hindi ko kaya. Hindi kita hahayaang manatili sa buhay ko. Bumagsak ang katahimikan sa pagitan nila. Para bang nyebe sa isang gabi ng pagkawala. Habang tinititigan siya ni Joseph, parang tumiti muna sa utak nito na walang kahit anong magpapabago sa kanyang desisyon. Niyakap siya ni Joseph at hindi siya tumutol. Idiniin niya ang mukha sa balikat nito. Sininghot ang init at ang tahimik na lakas ng binata. Niyakap siya ni Joseph na parang alaala na ayaw bitiwan. Mamimiss kita. Bulong nito sa buhok niya. Tumango siya. Mamimiss rin kita. Nang muli silang nagkatinginan, marahang inilapat ng binata ang mga labi nito sa kanya. Dahan-dahan, puno ng pananabik at sakit. Isang halik na puno ng mga salitang hindi kailanman masambit. Yumakap si Belinda sa lalaking mahal. Nilalasap ang paalam sa mga labi nito. Hinawakan niya ang polo nito, sinusubukang manatili sa sandaling yon. Sobrang higpit dahil alam niyang yun ang huli. Hingal na hingal sila pareho nang maglayo ang kanilang mga labi. Inilapat nito ang noo sa kanya. Ihintayin kita. Bulong ni Joseph sa kanya. Hihintayin kita. Huwag na. Bulong ni Belinda. Mamuhay ka nang wala ako. Muli siyang niyakap ng binata. Tumagal pa yun ng ilang minuto. Parang ayaw na nga siyang bitiwan kung hindi niya lang itinulak. Dinampot nito ang bag, lumingon sa huling pagkakataon at lumabas ng pinto. Naiwan si Belindang nakatayo hanggang sa tuluyang nawala ang tunog ng sasakyan. Saka siya bumulusok sa sahig at umiyak. At sa pagkakataong yon, hinayaan niya na naman ang takot na lamunin siya. Pagkatapos ng pag-alis, sila na lang ulit ni Monggo ang natira sa mansyon na yon. Pero kahit paano, naiibsan ang lungkot niya kapag bumibisita sa kanya ang mga bata. Bukod doon, nakokontento na lang siya sa mga nababasa online tungkol kay Joseph. Ate Belinda, nasaan na po ang asawa mo? Tanong ni Totoy. Binatukan naman ito ng isa pang bata. Baliw ka, hindi niya asawa yun. Boyfriend niya. Mahina na lang siyang natawa. Pareho kayong mali. Bumalik na siya sa kanila. Hindi naman kasi siya taga rito. May sarili siyang buhay sa ibang lugar. Naghain pa siya ng maraming pagkain para sa mga ito. Natutuwa siya na nagkakaroon na kahit papaano na kaunting taba sa katawan ng mga bata. Sa mga lumipas na buwan, inabala niya na lang ang sarili sa pagtulong. Palagi siyang nagpapa-feeding program tuwing Sabado. Kung dati, hindi siya gaanong lumalabas, kahit paano ngayon, namamasyal na siya kahit mag-isa. Ine-enjoy niya ang mga bagay sa paligid niya. Naghahanap pa rin siya ng mga rason para maging masaya. Isang araw, bumisita sa kanya si Samantha. Iyak ito ng iyak pero masaya nang malaman na kahit papaano ay nakikihalubilo na siya. Napilitan din siyang pumunta ng Maynila dahil ilang beses niya nang pinalagpas ang birthday nito. Pogi ang Kuya Eli ko. Pero ang pogi at ang sarap naman tingnan yung boyfriend mo ngayon, Belinda. Sabi ni Samantha habang nakatitig sila sa billboard ni Joseph sa EDSA. Nanlaki ang mga mata ni Belinda. Hindi ko naman boyfriend. Fake lang yon. Nakwento niya na kay Samantha ang mga nangyari. Alam na alam nito, maging ang nararamdaman niya. Fake lang, pero pareho kayo na in love. Nakangiting sabi ni Samantha. Alam mo, para sa akin, kayo pa rin ang kuya kong bagay. Hindi na magbabago yon. Pero wala na siya ngayon at gusto kong maging masaya ka. Si Joseph ang nagpabalik sa'yo sa outside world. Kahit na magkalayo kayo ngayon, ibang impact niya sa'yo. Natututo ka na ulit ngumiti, mag-ayos, magmahal. Sinusubukan mo na rin makisalamuha ulit. Kaya kung magmamahal ka, kung nasaan man si Kuya Eli ngayon, nasisiguro ko na boto siya kay Joseph. Huminga siya ng malalim. Pero natatakot pa rin ako. Ayokong may mangyaring masama. Oo, bumalik ako sa dati dahil kay Joseph. Pero kapag nawala siya, baka hindi lang basta guho ang mangyari sa akin. Baka tuluyan na akong mawasak. Napapikit na lang si Belinda. Hindi niya alam kung anong gagawin niya kung sakaling mangyari ang kinatatakutan niya.
Pagkatapos niyang sumama sa celebration ng birthday ni Samantha, bumalik na rin naman siya sa mansyon. Bumalik na lang siya sa mga dati niyang gawain. Ate Belinda, para po sa'yo, nakangiting sabi ni Totoy. Pinabibigay po ni nanay, suman daw po. Natawa naman siya at tinanggap yon. Salamat, masarap to sa kape. Parang dati lang, nag-aalay kayo ng kung ano-ano sa akin kasi akala nyo, mangkukulam ako na isusumpa kayo. O kaya, papasunodin ko hanggang bahay ninyong multo. Kayo talaga. Tumawa naman ang mga bata. Maya-maya ay kumaway ng mga ito. Niyaka pa siya isa-isa bago dalhin ang mga sako na kinalakal ng mga bata. Mag-aral kayo ng mabuti ha? Nakangiti niyang bilin habang nasa gate. Opo! Opo! Sunod-sunod na sigaw ng mga bata. Humalakhak na lang siya habang sinasara ang gate. Kaso, natigilan siya nang may sasakyang tumigil sa harap nun. Belinda! Tawag sa kanya ni Joseph nang bumaba ito. Sinabi niya sa sarili na ayos lang siya. Sinabi niyang mas mabuti ang pakawalan ng binata. Pero sa bawat pagdaan ng sasakyan, sa bawat bahagi ng mansyon na may alaala ng binata, pinagtaksilan siya ng puso niyang puno ng pag-asa. Belinda! Nagmamakaawang usal ni Joseph habang nakahawak sa bakal niyang gate. Hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya. Mababaliw ako. Mas mamamatay pa yata ako kapag hindi kita nakasama. Wala akong pakialam kahit mapahamak ako. Basta, hayaan mo lang akong manatili sa tabi mo. Nabitin ang hininga ni Belinda. Ano? Dito na ako. Hindi na ako aalis. Hindi kita iiwan. Kahit saan ka magpunta, sasamahan kita. Sinabihan ko ang board na maghanap ng bagong CEO. Parang halos gibain na nito ang gate para makapasok. Sabi ko, pagod na ako sa buhay na hindi naman akin. Nanlambot siya sa mga sinasabi nito. Joseph, tuluyan na itong nakapasok sa loob. Mahal kita at hindi ako magtitiis na hindi ka makasama dahil sa sumpang yan. Eh di mamatay na. At least, minahal kita. Naranasan kong mahalin mo. Wala akong pagsisisihan na kahit na ano. Kasi Belinda, ang buhay na wala ka, para na rin kamatayan para sa akin. Hindi napigilan ni Belinda ang mga luha. Bakit ka ba ganito? Bakit mo iiwan ang lahat? Lumapit ito sa kanya. Dahil, sa wakas, naintindihan ko, walang halaga ang lahat ng yon kung hindi ko kayang piliin kung kanino ako uuwi. Kung gusto kong umuwi sa'yo, gusto kong damhin ang pagmamahal mo. Gustong gusto ko lahat tungkol sa'yo. Naintindihan mo ba ako? Ha? Nanginig ang kanyang mga kamay. Joseph, huwag mo akong pahirapan ng ganito. Nangilid ang mga luha ni Joseph at sinapo ang kanyang mukha. Huwag mo rin akong pahirapan. Hindi ko kaya ng ganito. Kahit pa gawin akong palakan ng lintik na sumpang yan, wala akong pakialam. Mas lalo siyang naiyak sa mga sinasabi nito. Bahagya siyang natawa kahit ayaw niya at hinampas ang dibdib ng binata. Natawan na rin ito habang umiiyak. Mamahalin mo ba ako kahit palakan na ako, Belinda? Sagot. Usal pa ng binata. Sinaman niya ito ng tingin. Hindi ka magiging palaka. Hindi ako papayag. Saka pwede ba? Seryoso to. Huwag mo namang gawing biro. Seryoso rin naman ako, Belinda. Naniniwala ka sa sumpa. Ako hindi. Ako mismo ang susumpa sa sumpa na pinaniniwalaan mo. Makita mo, magpapakasal tayo. Magkakaroon ng mga anak. Magiging masayang pamilya. At tatanda tayo ng magkasama. Mag-aalaga pa tayo ng mga apo natin. Mamahalin pa rin kita hanggang sa pagtanda. Parang may humawak sa kanyang puso sa mga sinabi nito. Pangarap niya yon. Gustong gusto yun ni Belinda. Pero ibibigay pa talaga ng tadhana ang masayang buhay para sa kanya? Pipiliin pa rin kita. Dagdag ni Joseph na ngayon ay matatag na ang boses. Paulit-ulit kitang pipiliin. Umiwas siya ng tingin. Joseph, huwag mong sabihin yan. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko. Hinawakan nito ang mga kamay niya at puno ng damdamin na hinalikan. Akala mo ang pagmamahal ay sumpa. Para sa akin, ang tunay na sumpa ay ang matakot magmahal. Tumama ang mata ni Belinda sa binata. Pagsisisihan mo to? Hindi, Belinda. Pero mas pagsisisihan ko kung palalayain kita na mahal natin ang isa't isa. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Mabigat, puno ng alaala,
Pananabik at lahat ng pagkakataong dapat ay nagsalita sila pero pinili lang nila ang katahimikan. Hindi ko kayang maghanap ng iba. Wala ni isa sa kanila ang nagparamdam sa akin ng ganitong buhay. Malumanay at nagsusumamong sabi ni Joseph. Hindi niya na alam kung paano magmahal ng hindi natatakot. Ang lahat ng minahal niya na wala sa kanya. Ayaw niyang pati kay Joseph ay mangyari yun ulit. Nanginig ang labi ni Belinda. Hindi niya alam kung paano tumigil sa pagprotekta sa puso niya. Gayunpaman, paano niya ba yun ilalayo mula sa taong kanyang minamahal? Inabot ni Belinda ang kuwelyo ng damit nito. Hindi mo ginagamit ang utak mo. Ngumisi naman ito. Ginamit naman, Belinda. Mas pinairal ko lang ang puso ko dahil minsan lang dumating ang katulad mo sa buhay ko. Napasinghap si Belinda. Muling namuo ang kanyang mga luha. Yumakap ito sa bewang niya at sa pagkakataong yon, hindi na siya tumanggi. Natatakot pa rin ako. Bulong niya sa dibdib nito. Ako rin, pero mas mabigat ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya alam kong hindi ako malalamon ng kahit na anong takot. Umatras siya ng kaunti, tumingin sa mga mata nito. Anong mangyayari ngayon? Ngayon? Hinalikan ni Joseph ang kanyang noo, pababa sa ilong hanggang sa mga labi. Dito na ako titira. Dito na tayo bubuo ng pamilya. Dito na tayo bubuo ng hanap buhay. May trabaho pa naman ako sa Maynila. Pero dadalhin ko ang trabaho ko rito. Kapag kailangan kong pumunta ron, isasama kita palagi. Napahikbi si Belinda. Sira ka, magsisisi ka talaga. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Iba ang halik na yon. Hindi yun desperado tulad ng pamamaalam. Hindi rin yun alangan tulad ng una. Ang halik sa pagkakataong yon ay puno ng katiyakan, ng lambing, parang simula ng isang buhay na hindi batay sa takot, kundi sa pagpili. Shh! Huwag kayong maingay. Nag-ahalikan yung dating mangkukulam saka yung asawa niya. Bukas na natin balikan yung mga gamit natin. Boses yon ng isang bata. Pareho silang natigilan ni Joseph. Natatawa silang naglayo sa isa't isa. Napakagkatlabi si Joseph at bumulong sa kanya. Nakita ng mga ampon mo ang ginawa natin. May bago na naman chismis ang buong bayan tungkol sa'yo, Belinda. Natatawa niyang hinampas si Joseph. Iniwan niya ito at nilapitan ang mga batang tahimik at dahan-dahan pang umaalis para hindi makaistorbo. Ano bang nakalimutan niyo? Magsipasok nga ulit kayo? Nagulat naman ang mga ito at napakamot na lang. Habang inaasikaso niya ang mga batang muling pumapasok, yumakap sa likod niya si Joseph. Naglalambing ang binata sa kanya. May takot siya palagi, hindi na siguro mawawala yon. Gayunpaman, sa pagkakataong yon, pipiliin niyang magmahal at ipaglaban na makasama si Joseph kahit anong mangyari. Payak lang silang ikinasal, ginanap yon sa hardin. Doon nagsimula ang pagmamahala nila, kaya doon nila gustong pagtibayin. Alam mo, Apo, wala namang sumpa. Saad ng lolo ni Joseph sa kanya. Maaring galit ang aking ina sa iyong lolo sa tuhod, pero nagkaroon naman sila ng kanya-kanyang buhay. Naging masaya sila kahit papano. Nalulungkot ako sa naging buhay mo at naging buhay ng pamilya mo. Pero naniniwala ako na yun talaga ang nakatadhanang mangyari. At wala kang kasalanan doon, Belinda. Hindi niya napigilang mapaluha. Salamat po sa mga sinabi niyo. Napanatag po ako kahit kaunti. Siguro itong takot ko, naiisip ko lang po talaga dahil sa mga nangyari sa akin. Niyakap siya ng matanda. Magiging masaya kayo ng apo ko. Nang malaman kong ikaw naman palang pakakasalan pumayag ako. Pakiramdam ko rin parang ito na rin ang bawi. Ang henerasyon ninyo lalang ang magtutuloy sa pagsasama ng Villarosa at Argonza. Pagkatapos ng mga narinig niya, naging buo na ang loob niyang magpakasal. At nandoon si Joseph, nakatayo sa harap ng altar, suot ang puting linen na polo. Ngumiti ito na para bang buong buhay nito ang hinihintay ng sandaling yon. Naglakad si Belinda palapit, suot niya ang isang simpleng gown na may maliit na belo. Pagdating niya sa altar, hinawakan ni Joseph ang parehong kamay niya kaya mas lalo siyang naluha. Naranasan ko ng lahat, saad ni Joseph habang nakatingin sa kanya. Kapangyarihan, pera, tagumpay. Pero wala sa mga yon ang nagturo sa akin kung paano mabuhay sa parang gusto ko. Ikaw ang nagturo sa akin.
Salamat na lang at bahay mo nakita kong pwede kong masilungan ng gabing yon. Bahagya siyang natawa habang naluluha. Naalala niya kung paano itong sumulpot sa bintana ng bahay niya na hubot-hubad. Sobrang gulo ng unang pagkikita nila. Sino bang mag-aakala na magiging ganoon ang lahat? Pagkatapos ng kasal, namuhay sila ng payapa sa mansyon. Doon sila bumuo ng pamilya hanggang sa nabuntis siya at nanganak. Yun nga lang, pagsilang niya sa panganay nilang sa Stephanie, saka naman nang hina si Munggo. Munggo, huwag mo naman akong iwan. Umiiyak niyang sabi habang naghihingalo ang kanyang pusa. Para nung 1 linggo lang, ang lambing-lambing mo pa sa akin. Niyakap siya ng kanyang asawa. Mas lalo naman siyang umiyak. Alam niya namang matanda na si Munggo, pero nalulungkot pa rin siya na mawala ito sa kanya. Sa mga panahong para siyang nawawala at mag-isa, si Munggo ang naging karamay niya. Kaya ngayong masaya na siya, nalulungkot siyang ito naman ang mawawala. Napahikbi na siya ng tuluyan nang mawala na talaga si Munggo. Binigyan nila ng maayos na libing ang pusa. Ilang buwan niya na ring dinaramdam yon, pero masaya na rin naman siya dahil nagpapahinga na ito. Alam mo, kapag tinitingnan ko si Munggo, sinamahan ka niya nung mga panahong nag-iisa ka, hindi ka niya iniwan, sabi ni Joseph sa kanya. Alam kong kahit wala na siya, masaya pa rin siyang naiwan ka dahil masaya ka na ngayon at may pamilya na. Marahan siyang tumango. Yan din ang naiisip ko, matanda na siya, kahit isang beses hindi niya ako iniwan. Gumagala pero alam kong babalik pa rin. Parang ang hinihintay niya lang ako maging masaya bago niya ako iwan. Siguro nagbilin si Ellie sa kanya na bantayan ako dahil alam niyang guguho na ang mundo ko nung panahon na yon. Lumipas pa ang mga taon, umusad sila sa buhay at pinipili araw-araw na maging masaya. 5 taon na si Stephanie naman ang mana ang buhok kay Belinda. Kulot at sabog din na animoy mangkukulam pero napakaganda namang bata at sobrang lambing. Buntis na rin si Belinda sa pangalawa nila ni Joseph. Mahal, pasensya na, nagsusumamong sabi ng kanyang asawa. Pinamaywangan ni Stephanie ang sarili nitong ama. Bad ka, Papa? Kahapon pang sinasabi ni Mama na gusto niya ng apple mango pero wala ka naman pong dala. Tingnan mo nga po, umiiyak na si Mama. Mas lalo siyang humikbi. Sobrang sama talaga ng loob niya. Yun lang ang gusto niyang kainin. Joseph, alam mo namang gustong-gusto ko yun. Bakit hindi ka naghanap? Awang-awa naman si Joseph sa kanya. Pasensya na, wala talaga akong mahanap. Hindi season ng mga mangga ngayon, mahal. Hirap din maghanap ng apple mango na gusto mo. Mas lalo siyang umiyak. Umiyak na rin si Stephanie habang niyayakap siya. Nataranta lalo tuloy nang may 2 bruhang mag-ina si Joseph na walang tigil sa pagwawala. Minsan, magulo ang pamilya nila. Minsan masaya at minsan may mga away din. Pero nanatili pa rin silang sama-sama at nagmamahalan. Hindi nila namamalayan na mabilis na palang umuusad ang panahon. May 2 silang anak. Nakatapos na sa pag-aaral ang mga ito. May mga trabaho na rin. May kanya-kanya ng buhay. At silang 2 ni Joseph, matanda na at magkasama pa rin. Sabi ko naman sa'yo, Belinda, hindi totoo ang sumpa. Nakangiti ang kanyang asawa na kulubot na ang balat, wala ng ngipin at puti na ang buhok. Asawa mo pa rin ako. Naging masaya tayo sa buhay kasama ang mga anak at apo natin. Napangiti si Belinda at nanginginig ang mga kamay na hinaplos ang mukha nito. Minsan nakakaalala pero minsan ay nakakalimot na. Ikaw palang asawa ko. Ang gwapo mo naman. Mahal ko ang gwapo kong asawa. Natupad ang mga pangako ni Joseph sa kanya. Hanggang pagtanda, magkasama silang 2. At ipinagpapasalamat niya yun sa Diyos. Totoo man o hindi, batid na Belinda na ang matibay na pagmamahalan nila ni Joseph ang pumutol sa sumpang mayroon si Belinda sa kanyang buhay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na karapat dapat tayong makita, piliin at mahalin, hindi base sa sinasabi ng mundo, kundi base sa kung sino talaga tayo. Sa kabila ng mga pagdurusa, mga hamon sa buhay at kalungkutang nadarama, huwag sana nating kalimutan na bumangon muli, magpatuloy at muling magmahal. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.